first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Pagmasdan, mga kapuso, kung gaano kalawak ang bagyong Uwan batay sa satellite image nito. Anumang oras ngayong gabi o bukas ng umaga, papasok yan sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero kahit wala pa, dahil nga sa lawak nito, ay may mga lugar nang isinailalim sa signal number 1 na iisa-isahin natin maya-maya lang. Mabilis din niyang lalakas sa loob ng 24 oras. Kaya mataas ang tsansang tatama sa lupa bilang isang super typhoon ayon sa Pag-asa. Katunayan, namumulan na naman yan. Tingnan ninyo, yung pula po yung volume o dami ng ulan na ibubuhos niyan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Galit na kinumpronta ang isang guro sa Tarlac ng pamilya ng 8 taong gulang niyang estudyante na ginahasa umano niya sa loob ng paaralan. Sa gitna yan ang pagharap nila sa piskalya kung saan iginiit ng pamilya ang hustisya para sa biktima. Itinanggi naman ng paaralan na meron silang dark o confession room kung saan umano naganap ang krimen, sabay banta sa mga gagamit umano sa insidente para sa pansariling interes. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi nakapagpigil ang mga magulang ng 8 taong gulang na grade 3 student nang makaharap sa piskalya ang 23 anyos na gurong gumahasa umano sa bata. Hindi po siya makatingin ng diretsyo. Hustisya yung gusto ko para sa anghel kong anak na inabuso ng isang teacher. Si teacher ayaw munang magbigay ng pahayag ayon sa kanyang abogado, pero nagpasaan nila sila sa piskal ng sagot sa aligasyon o counter affidavit. Noong October 29 sa kwartong ito, nakadikit ng classroom sa Paniki, Tarlac, sinasabing hinalay ng guro ang batang babae. Tinatawag umano ito ng guro na confession room, pero dark room ang tawag dito ng bata dahil madilim. Naglabas ng pahayag ang paaralan na hindi namin papangalanan para sa proteksyon ng lahat ng estudyante. Itinanggi nilang may dark o confession room sa paaralan. Hanggang kahapon, wala pa umanong natatanggap ang paaralan na formal na report o komunikasyon mula sa magulang ng bata sa kabila ng mga hakbang nila para makausap ang mga ito. Itinanggihan ng ina ng bata, hindi umano sinagot ng acting principal ang tawag niya sa messenger hanggang matawagan na niya ang cellphone number nito. Nang tanungin kung kailan sila aaksyon ay sinabi umano nitong sa November 3. At nang iginiit ng ina na gusto niyang makausap ang presidente ng paaralan, sinabing i-update na lang siya. Naghintay pa umano ang ina ng 2.5 araw para makakuha ng appointment sa presidente ng paaralan. Sabi ng paaralan, may ginawa na silang hakbang 2 araw pa lang matapos ang insidente para palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante. Dati na nilang sinabi na maglalagay na sila ng mga CCTV at ipinatutupad na ang no-touch policy o pagbabawal sa mga gurong humawak sa mga estudyante. Nagbanta ang paaralan na gagawa sila ng mga hakbang laban sa mga gagamit ng tinawag nilang isolated incident para sa kanila umanong pakinabang o pagkiling. Mula Tarlac City, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Nagkagirian naman ang pulisya at ang mga rallyista na sumugod sa tanggapan ng ombudsman. Apila nila, huwag pagtakpan ang mga dapat managot sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno. Nakatutok si Salima Refran. Kasabay ng pagpasok ng convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sumugod ang iba't ibang grupo sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Nakagirian nila ang mga pulis Quezon City nang subukan nilang pumasok. Kinalampag nila ang gate para panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian sa flood control at infrastructure projects. Inikisan din nila ang mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na nasa likod umano ng flood control project sa Cebu. Sigaw nila, huwag mamili sa pananagutin at walang pagtakpan. At dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Send help, please.
Kasunod ng mapaminsalang baha sa Visayas dulot ng Bagyong Tino, hiling nilang imbestigahan ng Ombudsman ang mahigit 400 flood control project sa Cebu na nagkakahalaga ng halos 27 bilyong piso. Kailangan may managot dito sa Cebu flooding disaster. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Ayon sa Office of the Ombudsman, nakikiramay sila sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Inatasan nito ang isang special task force para imbestigahan ang mga proyektong dapat pumigil sa pinsala ng bagyo tulad ng baha. Sinusubukan pa naming hingin ang pahayag ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Uminit ang ulo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez matapos matuklasan ang madumi at pinabayaang pasilidad sa Baclaran Station ng LRT-1. Nataasan pa niya ng boses ang isang tauhan doon, bagay na inalmahan ng unyon ng operator ng LRT. Nakatutok si Rafi Tima. 4 years na walang COVID. Yan ang reaksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez habang kausap ang station manager ng Baclaran LRT Station itong Martes. Nag-iinspeksyon noon ng kalihim sa LRT2 at LRT1. Pagdating sa Baclaran Station, nakita mismo ng kalihim na walang tubig sa palikuran. Ano? May taga-flash? Hindi, yung pasahero po, pwede ko na silang kumuha ito sa... So ititimba ko. Naku po, pansamantala po magsisimba. Ilang buwan na yung pansamantala? Matagal-tagal. Ilang taon na pa? Siguro mga 4 years, 5 years. 4 years? 4 years na walang COVID. Pilit pang nagpapaliwanag ang supervisor ng stasyon pero uminit na ang ulo ng kalihim. Ma'am, okay na ako sa problema eh. Gawa natin solusyon kung 4 na taon. Ang video pinost mismo ng DOTR sa kanilang social media site. Hindi nakasama sa video pero sa post mismo ng DOTR, sinita rin daw ng kalihim ang iba pang problema sa istasyon tulad ng madulas na sahig na nagpapahirap sa mga pasaherong may kapansanan at tila nakatiwangwang na walkway. Ito ngayon ang inirereklamo ng Supervisory Union ng LRMC, ang operator ng LRT. Tila pinagdiskitan daw ng kalihim ang miyembro at kasama nilang supervisor gayong wala naman siyang kontrol sa mga pinuna ng opisyal. Medyo mabigat pa sa loob niya nangyari at hindi niya akalain na may ganong mga negative na feedback. Maraming bumabati ko sa kanya sa social media. Ang mga problemang nakita ni Acting Secretary Lopez, matagal na rin daw inireport ng mga supervisor sa pamunuan ng LRMC pero hindi raw ito natutugunan. Tulad ng iba pang problema na nag-ugat sa paglilipat ng operasyon ng LRT mula LRTA na isang government entity patungong LRMC na pribadong kumpanya. Kami po ay may mga reporting o incident report na binibigay po sa management. Kulang na kulang po ang manpower ng LRT1. Kung makikita po natin, minsan ang haba ng mga pila natin at ilan lang po ang mga station trailer natin. Nabawasan po kami simula ng pandemic, hindi na po naibalik yung total na manpower namin na dapat angkop sa sistema at operational na pagpapatakbo ng LRT1. Sa pahayag ng LRMC, pinasalamatan nito ang kalihim sa mga ginawa niyang puna para daw makatulong sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Kinikilala rin daw nila na kailangan pa nila ng mas matinding pagkikipag-ugnayan sa kanilang mga empleyado para lalo pang mapaganda ang kanilang serbisyo. Ang kalihim, pinanindigan naman ang kanyang naging reaksyon habang kausap ang station supervisor. Ang reaction ko po noon is just but a normal reaction. Na hindi naman po ako pwedeng sabihin na job well done. No? So kung nabash man siya ng taong bayan, ang panggagalingan ko po dito ay kasi matagal na po na ganito ang karanasan ng mga commuters ng LRT1. Matapos ang inspeksyon, agad naman daw nangako ang LRMC na aayusin ang kanyang mga pinuna. Hindi rin daw siya hihingi ng tawad sa supervisor tulad ng hiling ng Supervisory Union. Kung hihingi po ako ng tawad, hihingi po ako ng tawad sa mga commuters na ilang taon na pong nahirapan at sa mga commuters na nakaranas ng 4 na taon na walang tubig. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang supervisor ng istasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
Hinimok ng national government ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng preemptive evacuation bago pa man tumama ang paparating na bagyo. Sa Catanduanes, kung saan nakataas na ang signal number 1, itinaas na rin ang red alert. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang bagyo na ang kararaan pa lang sa bansa. Ito na naman at papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo na pinangangambahang magiging isang super typhoon. Dahil sa 1,400 kilometers ang lawak ng bagyong papangalanang Uwan, nag-abiso ang Office of Civil Defense sa mga tiga Luzon at Visayas na maghanda na ngayon pa lang para sa posibilidad ng mga pagbaha at landslide. Inaasahan kasing magdadala ang bagyo ng matinding pag-uulan sa loob ng 700-kilometer rain band. We are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no? In preparation dito sa possible impact nitong U1. Hindi lang po hangin ang kalaban natin dito. Nandyan po ang banta ng matinding pag-uulan. Sa Catanduanes, itinaas na ng lokal na pamahalaan ang red alert status epektibo simula kaninang 1:00 ng hapon. Sa Zambales, iniinspeksyon ang mga drainage at iba pang daluyan ng tubig. Inactivate ang Emergency Operation Center para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Sa Batangas, nagkasa ng clearing operations para maiwasan ang matinding pagbaha. Hinimok ng mga otoridad ang mga LGU na magpatupad na ng preemptive evacuation. Dapat daw sa linggo pa lang ay nasa evacuation center na ang mga residente, lalo na sa mga nasa high-risk area. Marami ho dun sa mga namatay, dun sa experience natin kay Tino ay mga nabagsakan ng puno o kaya ng kahoy. Maaaring magkaroon tayo ng mga cuts and lacerations and other traumatic injuries sa mga lumilipad na yero, sa mga lumilipad na mga bagay. So pag tayo po ay pina-evacuate, ang pinakaligtas na lugar po is yung evacuation center. Payo ng Pag-asa sa mga lumikas noong bagyong Tino, huwag munang bumalik sa kanilang mga nasira o nalubog na bahay. Hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground, ay there's still a possibility na magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Sa taya ng OCD, mahigit 8.4 milyon na individual ang maapektuhan ng bagyong Uwan sa Region 1, 2, Cordillera, Region 3, Calabarzon, Mimaropa at Catanduanes. Bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon, payo ng OCD, mag-imbak ng supply na tubig at pagkain para sa 3 hanggang 5 araw. At asahan din daw ang posibleng mga brownout at pagkawala ng telco at internet signal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Aurora, kung saan ngayon pa lang marami nang nag-rebook o nagkansela ng kanilang resort at hotel bookings dahil sa pangamba sa paparating na bagyo. Mula sa Baler, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Kaya naman Mel, nakita natin talagang puspusan na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ito sa Aurora dahil nga sa paparating na bagyo, lalo't ito pa naman kanilang lalawigan ang isa sa posibleng unang tamaan ng bagyong Uwan. Ika nga'y calm before the storm ang hinabol ng mga nag-beach sa Baler, Aurora. In-enjoy lang po namin kasi baka bumagyo na rin po bukas. Pero ramdam na ang pagtamlay ng mga resort at hotel sa dami ng mga nagkansela o nag-rebook. Kahit kasi weekend na bukas, sasabay naman ang paparating na super bagyo. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila dahil nga nabalitaan na rin nila na may paparating na super typhoon. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. But maybe tomorrow makapag-decide sila kung magsistay pa sila or kailangan na nilang umalis. Ahabulin ding makaalis ng pamilya Paris na sumaglit lang dito para sa kaarawan ni 3D. Biyayeng Iloilo sila dapat pero di natuloy dahil sa mga bagyo. Overnight lang naman kami so tomorrow lang babalik na rin kami ng Manila. Matumal nakita na ang inaasahan ng ilang surfing instructor. Walang maturuan ng surf walang turista, walang turista napunta. Gawa siguro ng bagyo. Kaya hindi pa masyadong napunta. Sa bukas pa yata ang dating. Inaasahan ding maantala ng ilang araw ang paghahanda para sa WSL International Pro 2025 surfing competition dito.
Sina Mang Danilo, nangangambang maulit ang pagwasak sa kanilang bahay ng isang storm surge noong 2023. Nakahanda na ang kanilang gamit para lumikas anumang oras. Maghihintay ka pa kung wala namang sinasabi yung iba katulan, wala namang sinasabi na likas. Ay hindi sarili mo. Sa bayan ng Dilasag, kinansela na ang panghapong klase pati trabaho sa gobyerno para paghandaan ang pagdating ng bagyong Uwan. Kanina, pinulong na ng Kapitolyo ang stakeholders para sa gagawing pagtugon sa bagyo. Isa lamang pong palaala sa ating mga minamahal na kababayan dito sa lalawigan ng Aurora. Tayo po ay nag-uusap-usap at naghahanda na sa parating na bagyo. Kaya ako po ay nakikiusap, lalo na po doon sa ating mga kababayan na nakatira sa malapit sa Kaliugan at Karagatan. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Mel, nakapreposition na raw ayon sa kanilang gobernador ang mga relief goods, ang heavy equipments at maging yung mga tutulong na mga rescue team. Pero yung paglikas pa rin ng mga residente mula doon sa mga critical areas na gaya nga ng mga tabi ng dagat, tabi ng ilog, ang pinakamahalaga para matiyak na walang magiging casualty sa pagdaan ng bagyo. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Ngayong gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tinawag na ngayong Severe Tropical Storm Uwan. Narito ang update tungkol dyan mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang gabi sa iyo, Benison. Magandang gabi, Miss Mel. Benison, sa mga satellite image, kitang-kita yun, talagang malaki, no? Yung paparating na bagyo. Mula saan at hanggang saan yung sakop ng magiging epekto nito? Benison. Well, Miss Mel, napakalawak nga po itong si Bagyong Uwan. At sa ngayon po, nasa 780 kilometers yung kanyang radius and yung kanyang diameter po ay nasa around 1,500 kilometers. So kung ito po ay ating susukatin, simula po dito sa may Maynila, pag magsusukat tayo ng kanyang radius, posibleng umabot pa yan dito sa may hanggang Batanes. And from Maynila, pababa naman po dito sa may hilagang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. So ibig sabihin, pag may narinig na po tayo na 800 kilometers na distansya mula dun sa sentro ng bagyo, yung ating mga susunod po ng mga bulletins, ibig sabihin malapit na kayo dun sa edge. At kapag nakapaloob na kayo with around 700 kilometers distance po dun sa kanyang sentro. Benison, ulit ko lang sa maglit, ha? Yung nabanggit mo yung Manila, no? Kasama ang Metro Manila. Pati ba ilang bahagi ng Kabikulan, Benison? Kasama? Yes po, yun po ay example lamang po, no? Pero yung sa Kabikulan, for example, nakikita po kasi natin na bukas, mararamdaman na dito sa may Kabikulan, sa may Eastern Visayas, sa may Caraga region, yung trough o yung outer portion itong si Bagyong Uwan. So balit pagsapit po ng linggo pa lamang ng madaling araw, meron na tayong direktang epektong mararamdaman dito po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may eastern sides, Cagayan Valley, pagsapit ng linggo, Aurora, Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, yung mga pabugso-bugsong hangin plus yung mga pag-ulan. At kung susukatin nga natin, yung around 700 to 750 kilometers po na radius, actually posibleng umabot pa dito sa may parting Metro Manila at yung mga nearby areas po sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Visayas. Napakalaki talaga, no? Pero ngayon, severe tropical storm pa yan. Pero inaasahan nga, no, na lalo pa itong lalakas. Kailan ito magiging super typhoon? At saan-saan magtataas ng signal number 5? Benison. Yes, Ms. Mel, sa ngayon po, severe tropical storm pa ito. Bukas, inaasahan na ito na lalakas pa bilang isang typhoon with minimum na wind speeds of around 120 to 130 kilometers per hour. Pero dahil ito'y lalapit sa ating kalupaan na mainit, Philippine Sea po ito, nagkakaroon dyan madalas ng rapid intensification. So possible, late tomorrow or sa madaling araw po ng Sunday, ay lalakas ito bilang isang super typhoon. So yung estimated na lakas niya, by that time, 185 kilometers per hour. And at the same time, madaling araw po ng Sunday, malapit nga ito dito sa may parting Kabikulan at sa may Eastern Visayas.
Visayas. At yung ating mga wind signal number 5, ito yung pinakang mataas po na possible na wind signal na itaas natin. Dito po sa mga posibleng tamaan niya, yung possible landfall areas pagsapit ng Sunday evening, dito sa may Aurora, gayon din sa ilang bahagi pa ng Isabela, Ifugao, Mountain Province. Ito po ay base dun sa ating latest track, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito po sa may La Union and Ilocos Sur. Pero hindi rin po natin dapat i-rule out or disregard yung mga areas na magkakaroon dito po ng signal number 4 dahil makakaranas din po sila ng malalakas na hangin. So ilan sa mga areas na yan, yung ilang bahagi pa po ng Northern Samar, Bicol Region, at dito rin po sa may northern tip ng Quezon at natitirang bahagi ng Northern Luzon. Teka, pag-usapan naman natin yung ulan, ha? Gano'ng karami ang inaasahang ibabagsak ng bagyong Uwan? Pwede ba yung ikumpara sa dami ng ulan na ibinuhos, halimbawa, ng bagyong Tino o ng ibang nagdaang bagyo na maraming dinalang ulan? Benisan. Tama po, sa araw po ng Sunday and Monday, inaasahan nga na maraming lugar yung magkakaroon po ng mga matitinding mga pag-ulan. No? Yung ating latest rainfall forecast po from Sunday to Monday, maraming lugar ang 200 millimeters or higher ang may tatalang pag-ulan. Kabilang na po dyan itong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, hanggang dito po sa may Aurora at malaki bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region. Comparable po siya dun sa mga naitala natin pag-ulan, dun sa may hilagang bahagi ng northern and central portions of Cebu, naglalaro from 180 to 300 millimeters yung 24-hour na mga pag-ulan. At dito rin po sa may bahagi pa ng Leyte and Southern Leyte, nakapagtala din ng higit sa 200 millimeters sa dami ng ulan. Now, dapat i-consider din po natin yung tinatawag na topography at yung dami ng tao po dun sa lugar na yun. No? So kung dito sa may Visayas, kung mapapansin din po natin, maraming mga urbanized cities at maraming mga subdivision dun sa mga areas kagaya po dito sa may Metro Cebu. Whereas dito naman sa pating Northern Luzon, yung mga dadaanan po niya, mostly mga bulubundukin na lugar, mga rural areas, hindi natin dapat din naman disregard, no? Kahit pa sabihin na natin mas kukunti relatively yung tao, dapat as much as possible, zero casualties po tayo. Yes, as much as possible. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Hanggang signal number 3 naman ang posibleng itaas sa Metro Manila dahil sa parating na bagyo, kaya inihanda na ang mga pumping station, evacuation center, pati mga billboard. Nakatutok si Maki Pulido. Sinimulan ng itupi ang ilang mga higanteng tarpaulin sa Metro Manila bago dumating ang bagyong tatawaging Uwan. So we have more than 40 areas na identified as flood prone. So yun po ang binabantayan. So kini-clear na po natin yung mga drainages and canals na nearby. So dapat maga pa lang, hindi pa dumarating yung baha, ma-evacuate na sana sila. Wala nang mga karating sa kanila. Ultimo yung mga responder natin, mahihirapan ng pumasok. Pwede nang puntahan ang Permanent Evacuation Center ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City na malapit sa Marikina River. Nakasetup na ang partition tents at nakastandby ang lulutuin para sa mga evacuee. Handa na rin ang mga relief goods, hygiene kits at ang mga gamot kabilang na ang doxycycline na pangontra sa leptospirosis. May lugar para sa mga ililikas na alagang hayop. Mabilis i-check-in ang mga evacuee sa center dahil sa mga QR code sa kanilang barangay ID. Lahat ng mga residente dito sa Barangay Silangan ay may ganitong ID na may QR code. Pagpasok nila ng evacuation center, ang una lang nilang gagawin ay isa-scan ang QR code na ito. Tapos, lalabas na ang lahat ng impormasyon nila dito sa laptop. Kanilang pangalan, mga kasama nila sa bahay, kung may PWD ba, kung may buntis pa, kahit na listahan kung meron silang alagang hayop. Kaya hindi na sila kailangang ma-stress na i-interviewin pa o mag-fill out ng forms pagkatapos nilang lumikas. Yung mga naghihintay po dito ay yung comfort nila. Kasi para mabalik yung dignidad sa kanila na kapag nabahaan ay maging maayos yung kanilang tutuluyan. Sa Barangay Del Monte na binabaha pag umaapaw ang San Francisco Del Monte River, naglatag na ng mga lubid sa mga looban na pwedeng kapitan ng mga susuong kung baha na. Magmula sa dulo ng looban hanggang paglabas, kung hanggang saan po yung tubig na makakalabas po sila, kasi napakalakas po ng current dito, makakatulong po sa kanila yung para makalabas po sila in case na matrap po sila sa loob. Pagka parating yung bagyo, inaagahan na namin ligpitin itong mga paninda namin nasa baba. Bago pa man bumaha, magpapalikas na sila para di na umabot sa pag-rescue.
Pero nakahanda pa rin ang mga bangkang pang-rescue, pati relief good. Mula sa command center sa Pasig City ay imomonitor ng MMDA ang posibleng baha at traffic para maabisuhan ang publiko o mabilis na makaresponde. Tiniyak din ng MMDA na gumagana ang 70 pumping station sa Metro Manila. Tamang maghanda ang Metro Manila ayon sa Pag-asa dahil maraming lugar na flood-prone at mapanganib ang bagyo. Asahan din ang landslide at storm surge sa ilang baybayin. Habang papalapit pa ang bagyo at lalong-lalo na malapit na sa kalupaan, of course we expect na maging more intense. The best is maging alerto, maghanda at mas more subaybayan yung mga information ng mga binibigay ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kakasuhan na ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista ayon sa Justice Department matapos ang mga bagong pagsisiwalat ng ilang whistleblower. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kumanta na ang mga whistleblower ayon sa Department of Justice. At ang tinutukoy ng DOJ, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, at kontratistang si Sally Santos. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, bukod sa siniwalat na nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman, itinuro din daw ng mga ito ang mga nakatransaksyon nila, kabilang ang ilang senador at kongresista. Previously, the first interview, they give a few anecdotes, narratives. The second interview, they give a little more. But now, I'm very happy to say that they are telling everything. So at this point in time, we believe that there is now sufficient evidence to implicate even politicians. We already have a handful of senators, a handful of congressmen, but the work doesn't stop there. Magbabalik din ang mga ito ng ari-arian sa gobyerno na maaari raw umabot sa 1 bilyong piso. Cash, real properties, land, houses, as you said, jewelry, motor vehicles, that is part of the negotiation. And they are also saying that everything that was already frozen in their accounts. Inihahanda na raw ang kasunduan para mapabilang ang mga whistleblower sa Witness Protection Program. Pero kailangan masunod ang reglamento sa ilalim ng batas. Their testimony should be absolutely necessary for the prosecution of the case and that they are not the most guilty in the scheme of the crime. We are not giving any blanket immunity to any of the whistleblowers. And they have agreed to that and they understand the situation. But we will give specific immunity for each particular case where their testimony will be used. Sa ngayon, hindi raw kasama ang mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya sa mga whistleblower. They have stopped coordinating with us. But the office is always there, open if anybody, any possible whistleblower would come forward. Ayon sa DOJ, unang masasampahan ng kaso sa korte ang mga sangkot sa Ghost Project sa Bulacan. Sa Lunes na sisimulan ang preliminary investigation ng DOJ dito. The evidence to support the offenses charged are already complete in our possession. They will be confronted with all the evidence gathered by the task force and they will have their opportunity to explain their side. Patuloy daw nilang iimbestigahan ang kaugnayan ng iba pang senador at kongresista na maaring sunod na makakasuhan. Pati na si former Representative Zaldi Co na naiugnay daw ng mga testigo sa 16 na transaksyon. Pagtitiyak ng DOJ, matibay ang ikinakasa nilang mga kaso. The present legal framework and the existing laws, together with the working institutions, are very much capable of exacting accountability on all levels. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Emil, naka-red alert na ang PDRMO ng Isabela dahil sa paparating na malakas na bagyo. Nakahanda na rin ang mga rescue team ng probinsya.
Binibilisan po namin habang may araw pa. Nagmamadaling ibinilad ng mga magsasaka ang aning palay bago abutan ng buhos ng ulan bukas o sa linggo dahil sa pagpasok ng bagyong tatawaging Uwan. Si Alfredo Bibat naman na namatayan ng mahigit 70,000 pisong halaga ng kambing dahil sa isang bagyo noon. Inaalala kung saan ligtas ay tatago ang mga alaga. Pati yung mga alaga ko, talagang yung bubong nila tatalian ko rin. Kaya nakaraan daming namatay, 15 kambing. Kinansela naman ng dealer ng mga manok na si Jericho ang pamimilisana ng manok sa ibang probinsya. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. May karga kaming manok, may stranded po kami sa bundok. Mahirap po yun kasi baka pandamatayan din po yung mga manok na dala namin. Inihanda na rin ng Kapitolyo ang mga rescue boat at iba pa nitong gamit. Nag-preposition na rin ang mga food packs para sa mga mangangailangan. Kung meron hong umiral na tropical cyclone wind signals ay in effect na ho or nagiging epekto na ho no, yung liquor ban ho natin at yung ipinagbabawal ho ang lahat ng uri ng paglalayag, pangingisda at pagbiyahe ho sa dagat. Email, isa sa mga tinututukan dito sa Isabela ay yung northern part ng probinsya dahil na doon yung mga low-lying areas kung saan madalas may mangyaring mga preemptive evacuation. Nagtaas na rin para ng heightened alert status ang Northern Luzon Command ng AFP bilang paghahanda sa bagyo. Email. Maraming salamat, June Veneracion. Pahirapan hanggang ngayon ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta sa Negros Occidental dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Karamihan sa mga residente walang naisalbang gamit, ilang nanakawan pa. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. 13 LGU sa Negros Occidental ang pinaka-naapektuhan sa sektor ng agrikultura sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa datos ng Provincial Agriculturist, mahigit 700 ektarya ng taniman ang napinsala kung saan aabot sa 1,145 na magsasaka ang apektado ang kabuhayan. Mahigit 35 million pesos ang danyos ng bagyo sa agrikultura sa probinsya. Sa La Carlota City, nabinaha ang lahat ng barangay. Problema ang pagkain, tubig, damit at iba pang gamit ng evacuees sa evacuation centers. Mr. President, tulungan niyo man kami. Walang-wala kami ngayon. Huwag niyo kaming pabayaan. Walang natira. Wala lahat. Karamihan sa kanila wala raw na isalbang gamit dahil mas inuna nilang isalba ang buhay ng bawat isa, maging ang kanilang mga kaanak sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Grabe, ganyan ang pangamuyo ko isang time to yung tanan. Ginalukan ko na yung bata ko kagapuya. Kaya last ko na lang alok na gano'n to sa ila. Si Albi na nawala na ng bahay, ninakawan pa. Kawatan pa ko. Ano ang siya assurance ng barangay nga mahatag? May mga senior citizen, may mga kabataan. Kung wala ka kwarta, hindi ka kapamahaw sa insakto. Aminado ang LGU na pahirapan pa ang transportasyon sa paghahatid ng tulong dahil hindi pa tapos ang clearing operation sa mga kalsada. Ngunit tiniyak nila na sinusolusyonan na ang problema sa kakulangan sa mga pangangailangan ng mahigit 3,000 evacuees. Our city engineering office is double timing on that. Once we do that, basic services are faster. We are doing our best to really bring food. Kapag lang kami pasyensya. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa mga LGU para sa relief operations. Nag-deploy naman kami sang amon nga water filtration truck. Damo man may nag-request for augmentation sang water. When it comes to food and non-food items naman naton, si PSWDO naton work hand in hand. Patuloy pa ang search and retrieval operations sa mahigit 50 naiulat na nawawala. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, makibalita na tayo sa galaw ng Bagyong Uwan na inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas. Iyaatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, paghanda ang mabuti ang mga susunod na araw dahil sa nagbabadyang hagupit
ng Bagyong Uwan na lalakas pa bilang super typhoon. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Uwan na sa laing 1,175 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa ngayon sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inilabas sa track ng Pag-asa, ngayong gabi o bukas nga ng madaling araw pa rin ito nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging super typhoon bago pa mag-landfall. Maaaring dito po yan sa Isabela or Aurora area sa linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw. Pagkatapos po ng landfall ay tatawirin naman itong bahagi ng Northern Luzon at posibleng nasa West Philippine Sea na sa Lunes ng umaga o hapon. Pero mga kapuso, pwede pa rin magbago kung saan po ito eksaktong tatama. Depende po kung aangat o bababa po yung pagkilos ito. So hindi lamang po yung nababanggit natin na Isabela o Aurora ang dapat maghanda. Dapat maging ready rin po ang mga taga Cagayan, Quezon at pati po yung Bicol region dahil posible rin na dyan po tumama itong bagyo. Maaring Martes naman ay makalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon itinasa po ng Pag-asa ang signal number 1 sa southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati sa Masbate. Signal number 1 din dito sa Northern Samar, Eastern Samar, ganoon din po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, pati na rin sa Northern at Central portions ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands. Nakataas din ang signal number 1 dyan po sa Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz at Northeastern portion ng Iloilo. At kasama na rin po dito ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mga kapuso, posible po na sa mga oras sa ito ay maaliwalas pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar. Pero gamitin po natin ang pagkakataong yan para makapaghanda. At posible pa itong madagdagan at itaas hanggang sa signal number 5 sa mga susunod na oras o araw. Paghandaan pong malakas na hangin at ang mga pag-ulan at kasama rin po dyan ang banta ng storm surge. Bukod sa Bagyong Uwan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung northeast monsoon o yung hanging amihan. At base po sa datos ng Metro Weather, para po ito sa weekend, tanghali at hapon bukas, may mga pabugso-bugso pa lang na ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, Bicol Region, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Western Visayas. Hapon at gabi hanggang madaling araw po ng linggo ay malawakan ng mga pag-ulan. Dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa Samar and Leyte provinces at ilang bahagi rin ng Central Visayas. May mga kalat-kalat na ulan dyan po sa ilang bahagi ng Cebu. Halos buong araw naman po sa linggo mabababad sa napakalakas na ulan. Itong bahagi po ng Luzon, mula po yan Batanes, dito rin po sa bahagi ng Cagayan Valley o kasama dito Cagayan, Isabela, ganoon din po dito sa Bicol Region, Calabarzon, pati na rin po dito sa Pangasinan, La Union at inaasahan din po natin may mga pag-ulan dito po yan sa buong Central Luzon, Calabarzon, yan po nabanggit ko rin kanina at pati na rin itong bahagi ng Mimaropa. Inaasahan po natin halos buong Luzon makakaranas po yan ng intense to torrential rains. So yan po yung mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. May chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gaya po ng Panay Island at pati na rin ang Negros Island region. Ganon din dito sa Central and Eastern Visayas, kasama dyan ang Samar and Leyte provinces. Dito naman sa Metro Manila, kung may mga pag-ulan man bukas ay dahil pa lang po sa localized thunderstorms at hindi pa po dahil dito sa bagyo. Pero pagsapit po ng linggo, malawakan at may mga malalakas na ulan na rin na mararanasan. Kaya posible rin po ang mga pagbaha. Sa mga taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din ngayong weekend at inaasahan po natin posibleng may mga malalakas na buhos pagsapit po ng linggo ng hapon. At mga kapuso, sa Lunes, posible pong magtuloy-tuloy yung matitinding buhos ng ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon pa rin. Nakikita po natin, ito po yung bagyo at may mga malalakas na mga pag-ulan. May kalat-kalat na ulan namang mararanasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Banta naman ang posibleng pagguho ng lupa ang pinaghahandaan sa Baguio City. Makapal na hamog na rin ang nararanasan doon ngayon, pero hindi yan alintana ng ilang namamasyal.
Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, kung nakikita mo sa likod ko, marami pa rin turista dito sa may Baguio City kahit po may banta ng Bagyong Juan ngayong weekend o kaya sa Lunes. Actually, kanina lang bumuhos po yung malakas na ulan dito sa Burnham Park. Yung City Hall naman po ay ngayon pa lang nag-anunsyo na sa Lunes po suspendido na ang pasok sa opisina ng gobyerno at sa lahat ng klase, all levels, public and private, dito po sa Baguio City. Makapal na ang hamog kaya zero visibility sa Marcos Highway paakyat sa Baguio City. Pero sabi ng CDRRMO, normal na hamog pa ito tuwing hapon kahit walang paparating na bagyo. Sobrang kapal po ng fog ngayon dito, halos wala kaming makita sa kalsada. Ayan, kung mapapansin po ninyo, yung mga sasakyan dahan-dahan na lang. Alas 3 pa lang po ngayon ng hapon pero ganyan na ito po kadilim na dito sa may Marcos Highway. Umuulan pa so basa rin po yung kalsada. Delikado na baka madulas yung mga sasakyan. At may nabangga na ang 3 truck nang sabay-sabay dumulas sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet pasado alas 2 ng hapon. Sinusundan ko po yung 10-wheeler, mislide po siya, umiikot po siya. Ngayon po, pag brake ko po, dumulas din po yung truck. Problema po, binangga naman po ng elf, mislide din po yung elf. Alam kong madulas dito, pangalawa na akong nadulas dito. Kaya nagdahan-dahan ako pero dumulas pa rin. Ang resulta, ilang minutong napakahabang traffic, walang galawan ng mga sasakyang pababa at paakyat ng Baguio City. Sa City of Pines, halos di na matanaw ang dulo ng Burnham Park sa kapal ng hamog. Ito may kasabay ng ambon. Pero hindi yan alintana ng maraming turista na tumuloy rito kahit paparating ang bagyong posible pang maging super typhoon. Alam naman namin na may parating na bagyo, pero tumuloy pa rin kami kasi ano ng anak ko yung sinama kami. Sunday uwi na kami. Baka magstay lang kami sa bahay din. Inaayos na rito mga kawad ng kuryente para hindi maging sagabal kung lumakas ang hanging dala ng bagyo. Ang drainage canal sa City Camp Laguna kadalasang nagbabara, nilagyan na ng sirena panghudyat sa forced evacuation kapag nasa critical level na. Dito kasi napupunta ang ulan mula sa 16 na barangay na nakapalibot dito. Naka-blue alert na ang Baguio City. Ibig sabihin, pinagana na ang command centers ng lahat ng 128 barangay para sa monitoring. Sabi ng City Hall, hindi hangin kundi dami ng ulan ang mas pinangangambahan dito dahil maaari itong magdulot ng pagguho ng lupa. Common dito sa amin is yung rain-induced landslides. Mel, sa ngayon ay wala pang pinapalikas pero pinapayuhan yung mga residente na maganda na nung kanilang go bag sakaling kailanganing mag-evacuate. Sa ngayon din ay wala pa pong isinasarang tourist spot dito sa Baguio City. Yung mga turista naman po ay pinapayuhang manatili sa kanilang mga accommodation kapag naramdaman na ang Bagyong Juan. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Binawi ng Construction Industry Authority of the Philippines ang mga reklamo nito laban sa 16 na kontraktor na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. At dahil dyan, wala na ring bisa ang suspensyon at iba pang parusang ipinataw sa kanila. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Noong October 27, sinuspinde ng Department of Trade and Industry o DTI ang 16 na mga kontraktor na umano'y sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasama rito ang ilan sa mga kontraktor na sinampahan na ng reklamo sa Ombudsman. Kaya mula noon, hindi na sila maaaring mangontrata. Bukod sa pinakukumpiska ang kanilang mga gamit at sasakyan, pinapapadlock rin ang kanilang mga opisina at mga warehouse. Pinapamonitor rin ng DTI sa Coast Guard, PNP at Immigration ang paglabas-masok ng mga kontraktor. Base yan sa formal na mga reklamo na inihain ng DTI sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong October 27 rin. Pero binabawi na yan ng DTI ngayon. Sa mga dokumentong ibinigay na mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, makikita na winidraw kahapon lamang ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP na attached agency ng DTI ang mga reklamo nila. Kapareho lamang daw pala kasi ang investigasyon ng CIAP sa nauna nang nasimula ng PCAB. At PCAB ang may kapangyarihan na magrekomenda ng suspensyon sa kalihim ng DTI. Kaya raw revoke na rin o wala ng bisa ang mga dating ipinataw na suspension na mangontrata sa mga kontraktor. Hinihingan pa namin ng pahayag si DTI Secretary Cristina Roque at ang PCAB.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umabot na sa 108 ang patay sa probinsya ng Cebu ayon sa Kapitolyo. Ang dami ng nasawi, sinisi ng ilang grupo sa tinawag nilang garapal na korupsyon. At hanggang walang napananagot, tuloy ang mga nakagawiang protesta kada Biyernes. At live mula sa Maynila, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Vicky, gaano karami pa raw bang mga kalamidad ang kailangang manalasa bago tuluyang may makasuhan at makulong sa anilay sistematikong korupsyon sa ating pamahalaan? Nakitang-kita naman daw ang ebidensya. Kaya patuloy daw ang kanilang Black Friday protest na muli nilang dinala dito sa Menjola, malapit sa Malacanang. Para anila ay mas marinig ang kanilang sigaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ito ng kanilang programa para iprotesta ang anilay matindi at masyado ng garapal na korupsyon sa pamahalaan na nagresulta sa pagkasawi na naman ng marami sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas, partikular sa Cebu. Pero hanggang ngayon wala pa rin daw napapanagot. Kita niyo po ang Cebu, 26 billion ang nando doon sa napinondo para sa flood control. Kung meron kaya nun, pwede kayang nabawasan ng mga namatay o po pwedeng walang namatay? Magpapatuloy daw ang protestang ito hanggang sa may mapanagot na tiwali. Kitang-kita naman yung resulta, kitang-kita naman yung ginawa, no, na pangungurakot. May mga ghost project, yun lang matibay na ebidensya na. Ano pa po ba ang kailangan ng due process na patunayan? Kasama rin sa protesta ang iba't ibang sektor kabilang ang mga manggagawa, kababaihan, simbahan at mga kabataan ng ilan ay nag-walkout mula sa kanilang mga universidad sa Taft, Intramuros at University Belt. Mula sa Liwasang Bonifacio ay nagmarcha sila papunta Mendiola kung saan sila nagdaos ng maikling programa. Todo naman ang higpit na seguridad. Bukod sa mga hile-hilerang barbed wire ay marami ring mga pulis mula sa Civil Disturbance Unit na nagbabantay sa Mendiola. Maging sa EDSA Shrine, nagtipon ng ilang mga ralista mula sa Trillion Peso March at Tindig Pilipinas bilang pagpapatuloy ng mga White Friday protest laban sa korupsyon sa gobyerno. Maging sila, nababagalan daw sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kitang-kitaan nila na nakamamatay ang korupsyon kung pagbabasehan lang ang mga nangyaring trahedya sa Cebu at ibang parte ng Visayas. Importante nila na dapat may managot, may makulong at may sauli ang nakaw na pondo ng taong bayan. Sa susunod na linggo ay sa Ayala naman daw sila magpoprotesta. Galit na galit ang taong bayan. Parating na naman ang panibagong bagyo. Habang nananatiling naghihirap at ang ating mga kasama sa Visayas ay patuloy ang kawalan ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw at korupsyon. Vicky, balik dito sa Menjola. Pagkatapos na maikli nilang programa ay mapayapa nang nag-disperse sa mga rallyista. Pero anila hindi raw sila mapapagod sa pagsigaw ng hustisya. Patuloy na makikibakat. Sasama rin daw sila sa inaabangang mas malawakang pang protesta sa November 30 para sa panawagan sa isang gobyernong tapat, makatao at walang katiwalian. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Menjola. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Dahil sa dami ng mga pagpatay noon sa ngalan ng giyera kontra droga, hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos ni Caloocan Bishop Pablo Cardinal David sa pamamagitan ng sulat na bumuo ng isang komisyon kung saan malaya at ligtas na makakapagsalita ang mga biktima, saksi at mga law enforcer para maresolba ang mga kaso. Bukod dyan, magre-rekomenda rin ng Komisyon ng Bayad sa epekto sa pamilya ng mga biktima at psychosocial support at magre-rekomenda ng mga reforma para di na maulit ang pang-aabuso. Dapat anyang buksan sa komisyon ang record ng ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya. Panawagan niya yan dahil ang nasasakupan niyang diocese anya ang epicenter ng mga pagpatay sa war on drugs. Nang hindi na bumebenta yung narrative na nanlaban, nag-switch sila unti-unti sa mga paid assassins, mga death squads funded by government. Ayon kay Cardinal David, marami pa rin umaasang malaman ang nangyari sa kanilang mga kaanak sa tulong ng Truth Commission. Pinatay po yung asawa ko 2016. Wala po akong alam kung
ano po talagang nangyari sa kanya. Noong October 21, 2020, 3 bata ang nawala ng ama, nawala ng pangarap. Pinagbabaril po ng 3 tao na nakabonit. May tama sa ulo at nasaksihan ng panganay niyang anak. Ang hakbang na ito na manawagan para bumuo ng Truth Commission ay magbabalik din ng tiwala sa ating kapulisan na matagal din naman na nawala. Ipinauubayan ng Kardinal sa Pangulo ang pagpili sa mga miyembro ng komisyon na maaari raw mula sa Commission on Human Rights at Civil Society Organizations. Mga kaukulang ahensya pa rin ang magsasampa ng kaso base sa makakalap na impormasyon ng Truth Commission. Hindi maningil ng dugo sa dugo, kundi sabihin, umamin lang kayo, sabihin natin ang katotohanan because para magkaroon naman ng closure yung bayan natin. Wala pang tugon ang Malacanang dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. The holiday spirit is alive sa pangunguna ng ilang Kapuso Stars sa Christmas tree lighting event sa Mandaluyong at Quezon City. Ano naman kaya ang kanilang wish sa paparating na Pasko? Makichika kay Aubrey Carampel. Tila unboxing ang pag-reveal sa 45-foot giant Christmas tree sa isang mall sa Mandaluyong City. Very festive at playful ang theme nito na cuteness overload din dahil sa napalalamutian din ito ng iba't ibang characters. Mas nagningning ang Christmas tree lighting sa presence ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na isa sa special guest sa event. 5, 4, 3, 2, Pinailawan na rin ang iconic giant Christmas tree sa Araneta City. Star-studded ang event kung saan nag-perform ang ilang ex-PBB housemates, kabilang sina Kapuso big winner Mika Salamanca, at ang kanyang big winner duo na si Brent Manalo. Kumanta rin si Clarice de Guzman, Bianca de Vera, at si unkabogable star Vice Ganda na naging yearly tradition na ang Christmas tree lighting sa Araneta. At isa sa Christmas wish niya ay hindi para sa kanya. Sana umayos itong bansang ito. Sana magkaroon siya ng hustisya, mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na nawalan, nasaktan at namatayan dahil sa kapabayaan at dahil sa garapal na korupsyon sa bansang ito. Ganito rin ang selfless Christmas wish ni Asia's multimedia star Alden Richards na dumalo naman sa isang Christmas event sa isang mall sa Quezon City. Ako sana lang, siguro sana ma-realize ng lahat ng mga kababayan natin, in position or not in position, to treat everyone fairly. Because I think that's being taken for granted for the longest time right now. And sana kumikilos talaga. Alam mo yun, sana kumikilos talaga para mapanagot kung sino. I'm talking about corruption. So sana kumilos talaga yung mga people in power. It's going to be a busy December for Alden dahil bukod sa 15th anniversary concert sa December 13, ilulunsad na rin daw nila next month ang kanyang anniversary project. So there's gonna be an activity called Caravan. So ito yung yearly natin na ginagawa na pagtulong sa mga charitable institutions. But this time, para mabigyan lang siya ng bagong flavor, we wanted to be a roaming caravan. So we'll go to different charitable institutions and then give out help para gagawin namin siya in one day because I've never done something like that before. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Iya. Mga kapuso, iba yung pag-iingat po sa ating lahat at mataimtim na panalangin na malampasan natin ang paparating na super bagyong Uwan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. 48 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.